Mga kwento ni Felmo. Na-curious ako. Napili kong lumapit. Marahang paglapit yun at habang nangyayari ito, hindi ko talaga inaalis ang tingin ko sa mukha ng aking ama. Nung may ilang distansya na ako nun, siguro 5 di pa na lang yata, hindi ako pinapansin ito. Nagpatuloy lamang yun sa ginagawa. Nakayuko at hila-hila ang bakal na pag-aararo. Yung kahoy na para sa balikat ng kalabaw, nasa balikat ni tatay. Napakalakas talaga. Bumabaon ng bawat paghakbang. Nakakamangha na nakakakilabot. Ang mukha hindi man lang makikitang nahihirapan. Yung tipong parang magbuhat lang ng patpat nun. Sumabay ako sa kanya sa paglalakad. Palapit ako ng palapit pero hindi pa rin ako pinapansin. May kalabaw naman taya. Bakit nagpapakahirap ka dyan? Tumingin ito. Huminto sa ginagawa. Hindi ka ba magmamano? Tititig ka lang dyan. Sabi na ang kapre itong hayop na to. Ang pagmutawi noong mga katagang yon ay doon ako natauhan na hindi ito ang aking ama. Hindi ako pwedeng tumanggi. Ako lang doon at siya. Tapos itong kalabaw na parang mamamatay na sa kakabilad sa araw na nasa gilid ng uma. Nakanganga na kasi yun. Inabuso ng gusto nitong kapring ito. Nagmano ako tapos may ngiting hilaw. Sabi ko, mano putay, kamusta kayo dito? Pero yun lang, bumalik na ito sa pag-aararo. Walang ano-anong naglakad ako ng mabilis. At nang makarating sa bahay ay nakita ko si nanay. Nagtanong ako sa kung nasaan ang tatay John at ang sabi niya naman, nasa sakahan daw nagkokopra. Hindi ko ba daw nasilip doon sa maliit naming koprahan? Naroroon daw si tatay, nagkokopra. Ano to? Iisa lang si tatay at ang kapre. Isang ubo na lang ay matitibag ng utak ko noon. Pagkarating ni tatay, walang ano-anong nagtanong ako sa kanya kung nasaan siya kanina. Ngumiti ito tapos sinabing nakatitig daw siya sa akin habang nasa koprahan siya noon. Mabilis kong sinabi na nakita ko na naman yung gumagaya sa wangis niya. Nag-aararo yon. Alam ko, trabaho niya yun eh. Ano mang mga nasilayan mo, wag mo nang iparating sa iba ha. Wag mong kulitin ng nanay mo dito maging yung ate mo. Kaano-ano niyo po ba yung kapitay? Kapatid niyo? Tanong ko noon. Palubog na ang araw sa mga sandaling ito. Nasa biranda ako kasama ng padre di pamilya. Alaga ako anak. Alaga ko yung kapre. Kapag nakikita mong naririto yan sa bahay, ibig sabihin wala ako. Siya yung nagbabantay sa inyo. Naaaliw nga lang ako kasi gustong gusto ka niya. Sa ililipat yan balang araw. Yan ay kapag namatay ako. Siyang tumulong sa akin sa pagtaguyod sa mga kapatid ko. Kakibat ko yan. Hindi ko magagawang mapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko kung wala siya. Pero ako lang ang nakakaalam nito at ang nanay mo ha. Itong ate mo, pakiramdam ko alam niya pero hindi ko lang tinatanong. Ano daw? Alaga? Hindi talaga ako noon nakapagsalita kaagad. Hanggang sa nagpatuloy sa pagpapaliwanag itong si Tatay John. Si Lolo daw noon ay namatay dahil kinaiinggitan. Naiinggit sa kanya ang mga biyasang albularyo dahil nagkaroon ng alagang kapre. Marami kasing ibinibigay na benepisyo ang kapre. Mga gamot sa sakit, proteksyon at syempre, kaakibat sa buhay. Itong mga albularyong biyasa, taga-butuan. Kung wala daw sanang mga kapatid si tatay na inaalagaan nun, gaganti siya. 3 umano ang biyasang yon. Pero isa lang ang kilala ni tatay sa mga ito. Si Mierto.
Hanggang sa ngayon nga ay naroroon pa rin umano ang pagnanais ng tatay na gumanti. Buhay pa kasi ang pumatay kay lolo. Pero noon kung hindi niya nagawa yon, mas lalo na ngayon na may sariling pamilya talaga. Ang nanay nila o ang lola ko ay iniwan daw ang lolo. Noon itong malamang may alagang kapre yon. Kako sa kanya, hindi halata na may alaga si tatay. Kasi kung kailan naroroon ang isang kawangis niya, wala naman si tatay nun. Tapos kapag dumating si tatay ay naglalaho ang isa. Sinabi ko talaga sa kanya ito dahil gusto kong linawin ang lahat. At tama ako ng hinala. Dahil kahit naroroon daw siya sa kuprahan kanina, hindi daw siya makikita ng kahit sino. Dulot ito ng kapre. Tinatago daw si tatay. At inulit niya ang mga katagang hindi talaga siya tahimik na tao. Kapre lamang ang tahimik. Hindi siya. Ngayon, dahil nalaman ko ng totoo, ang nais ko namang matunghayan noon na sabay ko sila makikita. Yung kapre mismo na nasa tabi ni tatay. Kako, pwede bang mangyari yon? Pwedeng-pwede umano pero nakadepende kung papayag ba ang alaga niya. Pero dahil nga ako daw ang gustong makatuklas, baka pumayag. Nakakapanabig patuklasan pero naroroon pa din ang kilabot. Pero sabi ko ay gusto kong makita silang dalawa. Malapit naman na yung bakasyon Doon na lang anak. Nang sa ganun ay maisasama kita lagi. Magugulat ka kapag natuklasan mo talaga yung lahat. Kapag sumama ka sa akin, mamamangha ka ng mamamangha sa bawat matutunghayan mo. Hindi na ako nagsalita pero sa loob-loob ko nun. Pagsapit ng bakasyon ay sasama ako kay tatay. Aalamin ko kung saan ito nagpupunta. Ngayon kasi parang lumalabas na gumagala siya ng malayo Hindi lang partikular sa Uma at Sakahan, kundi sa ibang lugar. Maraming mga araw ang lumipas. Linggo, buwan, hanggang sa ayon nagbakasyon na. Magta-third year high school na ako sa mga puntong ito. At dahil sa haba ng paghahanda ko noon sa sarili ko, matapang akong nagwika kay tatay na sasama ako sa kanya. Ngumiti ito, pero sinabi niyang sa susunod na linggo na lamang umano. Wala naman kasi siyang maselang gagawin itong mga susunod na araw. Yung sa susunod na linggo, kasi nga mabigatan daw ang pakikita ko. Kako naman, ano yon? Ang sabi niya, walang nakakaalam dito na isa akong albularyo anak. Halika, sumunod ka sa akin. Mungkahin ng tatay nun. Sumunod naman ako sa kanya. Doon lang sa silong. May kung ano siyang kinuha sa buko ng kawayan. Bali may kawayan kasing mahaba na nakasuksok sa may kinakapitan ng sahig. Tapos may nakita akong tela na hawak niya. Binuklat niya ito at doon ay nakita ko ang isang kwintas. Parang ordinaryong bato lang na makikita sa ilog. Mga singlaki ng dulo ng daliri. Ipinasuot niya sa akin ito. At ang sabi, gamit niya daw yun para maging maamo lahat ng mga lamang lupa. Mula pa ito kay lolo. Parang ang hirap paniwalaan. Bato lang kasi, isuot ko lang daw lagi. May matutuklasan ako. Magugulat na lamang umano ako sa oras na gumana na daw sa akin yon. Anting-anting daw yon. At kung anong lakas meron ng isang kapre, ganun din ang lakas ng tao na nagtatanga nun. Napapatango na lang ako, kako. Wala namang mawawala kung isusuot ko ito Ang sakin lang, ano kaya'y makikita ko? Nga pala mga kagiliw, sa pagsasaliksik ko sa istorya, meron din umanong ganun si Andres Bonifacio. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Pero may mga pahayagan na nagpapaliwanag kung bakit napakatinik sa gera nitong si Bonifacio. Noong mamamatay na nga umano ito, ay may iniluwa yun. At yun na nga ang batong katulad ng ipinasuot sa akin ng tatay ko. Subukan niyo mag-search, kayo na yung humusga. Basta para sa akin, totoo itong kwentong ito. Kinabukasan wala ang tatay sa bahay. Hinahanap ko siya nun.
Nagtungo ako sa sakahan na may uma at koprahan. Pero wala doon. Wala din yung replika niya. Pagkabalik ko ay nakita ko si tatay sa may silong. Naghihit-hit ng tabako. Mabilis na pumasok sa isip ko na hindi ito yung tatay ko. Kumabig ako ng lakad patungo sa hagdan. Nakatitig siya sa akin at nakangisi nun. Tapos ay nagsenyas ang kilay niya. Napasimangot ang mukha ko. Tinitigan ko siya maigi. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Kasi nga may katabi. Nakayuko na parabang pilit na isinisiksik ang katawan sa silong. Napakalaki. Anino lang at tagusan ang nakikita ko pero alam kong ito na ang kapre. Sa makatwid, orihinal na si tatay pala yung naghihit-hit nun at nasa tabi niya ang kapre nun. Tumango ang tatay, nagwika ng mahina at ang sabi ay tumabi ako sa kanya. Bumuntong hininga ako. Tumabi ako nun. Matapos kong tumabi, tumayo ito at naglakad palabas ng silong. Etong kapre, damang-dama ko talaga na parabang nakahawak sa akin. Nakangisi ang tatay. Huwag daw gagalaw. Hayaan lang. Nilingon ko yun pero imahe na tagusan lang talaga ang nakikita ko. Ilang mga sandali ay naging malinaw sa akin ang buong itsura. Para bang mapapadumi ako nun sa takot. Kitang-kita ko talaga siya. Nakatukod ang isang kamay niya sa likod ko. At yung mga paa, nakaplastada lang sa lupa hanggang beranda. Yung tipo bang chill na parang nakaupo sa may tabing dagat. Magkaibigan na kayo ah. Kung magpakita sa'yo, sa anyo niya na talaga. Hayaan mo lang. Huwag kang matatakot kasi nga pagkakatuan ka lang yan. Ako nga kamunti kang mabaliw eh. Hindi naman niya nagsasalita kung hindi mo babatiin. Makakakita sa kanya dahil tangan mo yung kwintas niya. At dahil alaga ko yan, nakikita ko din. Bukas aalis tayo. Tingin ko napapanahon na eh. May papalit na kasi sa akin at ikaw yun. Sakaling may mangyari. Punta natin ang pumatay sa lolo mo. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa takot sa mga sandaling yon. Nagbanggit pa ng nakakatakot si tatay. Naiintindihan ko siya. Kumbaga, malakas na ang loob ni tatay na gumante gawa ng kung sakali mang mabigo ito. May hahalili na sa kapre nun. Bali may amo na itong bago sakaling wala na siya. Wala akong kibunon. Hindi ko na tinititigan ng kapre. Parang ang baho ng postura niya pero wala namang ibang samyo kung hindi amoy tabako lang. Yun lang. Tapos may kakaibang aura ito. Para bang lamig at init na nagsasalitan. Ganun. Hanggang sa naglaho na ito. Si tatay naman ay nagtungo sa kanyang trabaho. Pagsapit ng gabi, tinawag ako ng tatay sa may beranda. Kakatapos lang namin maghapunan. Ang sabi ay nakapagpaalam daw siya sa nanay Victoria. Nawika pa niya ay may pupuntahan lang kami noon. Ipapaulit niya daw yung pagkakatuli sa akin kasi nga uli balay daw ang tuli ko. Napakamot ako ng ulo. Lupit ng dinahilan eh. Kung sa bagay malayo naman yung pinuntahan namin noong nagpatuli ako. Pakto lang tawag tapos isang kaang sigarilyong champion ang ibinayad. Sa may bandang butuan ito, sa lugar ng isang kapatid ng tatay ko, si Tio Henry. Hindi niya totoong pangalan. Pagkasapit ng madaling araw, walang ano-anong umalis na kami noon. Ang sabi ni tatay ay rekta daw kami sa bahay ng Tio Henry. Alam nun ang nangyari sa lolo at may pagnanais din yung makagante. Albularyo din ng tiyo umano. Banggaan na umano ito ng mga albularyo at titingnan niya kung kakasaba sa kapre ang mga kalaban. Dahil nung namatay ang lolo, hindi niya kasama ang alaga niya. Pinabantay ito sa bahay. Maraming sinabi ang tatay. Kahit nasa biyahe kami ay buong talambuhay niya na ang binabanggit sa akin noon. Ultimo ang paghihirap niya noon na may iraos lamang ang mga kapatid niya. Mabuti na lang at may katuwang.
Hindi man kayamanan ang binibigay pero inaalalayan si tatay ng kapre yon. Tinanong ko siya kung kasama ba namin yun sa mga sandaling ito. Tumango si tatay. Sasama pero hindi kasama. Maglalakbay lamang umano yon at kung tutuusin, nauna na sigurong dumating ito kasi nga alam naman daw ng alaga niya kung saan nakatira ang mga kapatid ni tatay. Sakay-sakay kami noon ng sasakyang uso noon na chariot. May bus naman pero bihira. Kadalasang biyahe pangkalakal talaga. Ito na nga yung chariot. Nakarating kami ng Butuan pasado 12:00. Ang tagal. Pahinto-hinto kasi itong sasakyang ito. Karga, diskarga ng mga paninda at mga ani nun. May pagkakataon pa nga na doon sa bubungan si tatay sumakay kasi punong-puno na talaga. Nang makarating kami sa bahay ng Tio Henry, kitang-kita ko kung gaano kataas ang respeto ni Tio sa tatay. Nagmano ito. Niyakap at hinalikan pa sa noo. Hinapuhap naman ng tatay ang ulo nito. Pulis itong si Tio. Nagtanong sa kung anong sadya. Nabanggit din ito na ang alaga daw ng lolo. Naramdaman niya kanina sa paligid ng bahay. Nasabi ko naman sa'yo nagaganti ako, di ba? Ito na yun. Sinama ko yung anak ko. Magmano ka sa tiyo mo, anak. Uy, ano ba? Saan ka ba nakatingin? Nakita ko kasing kapre nun. Anino lang at nasa likod ito ng bahay. Tama ang tatay. Nauna ito sa amin. No joke po ito at baka iniisip niyo mga kagiliw na hindi totoo ha. Kayo na pong bahalang musga. Basta't saksing buhay ako sa mga puntong yon. Nagmano ako tapos nakita ko ang pinsan ko. Maliliit pa lang. Yung isa tila nga 1 taon pa lang ito dahil nasa crib yun. Malaki ang bahay, 2 palapag. At wari kagagawa pa lamang. May beranda. Kahit ang postura ng kabuuan ng bahay, kwadrado. Kumbaga, hindi extension ng beranda. Sakto, naglib ako ng 1 linggo kuya. Madidistino kasi ako ng ilang araw sa Cagayan kaya humiripot ako ng bakasyon eh. Etong si Mierto, nabalitaan kong nakapatay umano ng aswang. Ang tanyag niya na. Kung susumain parang mabuting tao pero inggitero. Lapas tangan sa likod ng mga mata ng mga tao. Bibirahin ko nga sana kaso nag-alangan ako eh. Mabuti kung kasama ka para tumalab naman tong bala ko. Baka naman mabuting aswang yun. Baka pang pasiklab lang sa kanyang pagiging albularyo para mas tumanyag. Mamaya puntahan natin. Ipapaalala ko sa kanyang lahat. Tingnan natin kung kakasayan. Tumangulang ang tiyo. Ako naman noon bagamat naririnig ko ang pag-uusap nila pero hindi nababaling ang atensyon ko sa kapre. Lalo na't ipinapakita sa akin ang anyo nito at pinangdidilatan ako ng mga mata. Parang nangaasar. Pinangdidilatan ko din ng mga mata yon. Nasanay na kasi ako dito. Parang feel at home na nga lang kapag nagpaparamdam yun eh. Mantakin yung nasa sala ako natutulog sa nilatag na banig pero pagsapit ng madaling araw, naroroon na ako sa beranda. Ganyan mang trip ang kapre. Tama ang narinig ko sa mga kwento-kwento. Isip bata ang mga ito. Nagpahinga muna kami doon sa bahay. May mga ilang pasilidad na dito kasi nga malapit talaga yun sa sentro. Katunayan, bakod lang ang pagitan ni kapitbahay na. May malalaking tahanan, may mga sapat lang. Mga bandang hapon, pasado 5:00, dito na nagmungkay si Tio na umalis na kami. Sakay ang jeep owner niya noon ay bumiyahe kami pa bukid. Akala ko pa ay doon lang sa syudad. Bukid pala ang pupuntahan namin noon. Habang nangyayari naman ito, payo sa akin ng tatay ay huwag matatakot. Kahit anong gawin ng isang albularyo, hindi daw ako matatablan. Dahil tangan ko ang agimat nito. Hindi naman ako kumikibo. Sapat na mga nalaman ko. Wala na akong maisip na matanong noon at kung meron man ay wala din sa tiyempo. Nagtataka nga lang ako. Bakit may ganitong albularyo? Bakit pumapatay sila? Naisip ko na baka gustong kunin ng kapre o baka gustong kunin itong agimat. Dahil ayon sa tatay ko,
kung nasaan daw ang agimat, naroroon ang kapreng yon. Gabi na nang makarating kami sa lugar. Pagkababa ko ng sasakyan, ang nakabungad ay malawak na palayan. May ilang mga bahay pero magkakalayo. Ayon sa tiyo ay papatayin ba diretsyo? Pero sabat ng tatay, hindi papatay ng walang laban. Hindi katulad ng nangyari kay Lolo. Kung walang laban si Lolo noon ay bibigyan niya umano ng pabor si Mierto. Makikipagsubukan si tatay pero subukang buhay umano ang nakataya nun. Barilin ko na lang kaya kuya. Bigyan mo lang ako ng mga mabibisa mong orasyon dyan. Teka, alam ba nitong anak mo yung patungkol sa'yo? Alam na, pero kamakailan lang. Kung hindi ako nagpakilala mababaliw siguro ito. Pinaglalaruan na siya ng kapre. Walang hiya talaga. Kayo ba? Dati di ba napaglalaruan kayo? Oo naman. Sino bang nakaligtas dyan sa kapring yan? Ramdam ko siya. Hanggang dito nakakarating ba siya? Siyempre makakarating. Kung nasaan ang alinman sa amin ng anak ko, naroroon din yan. Alam mo na siguro ang kayang gawin. Nagagaya nga yung mukhang huklubang nanininda lang ng isda Lalo ito kapag inutusan ko. Mabilis dumating. Parang isang iglap lang. Napapatawa na lang ako. Hindi ko alam pero hindi maiwasang matawa. Naiisip ko ang walang kapantay na kapilyuan ng kapring yon. Pero naguguluhan ako kay tatay. Kung nasaan daw ako at siya, naroroon din daw ang kapre. Paano kung magkahiwalay kami ng lugar? Natanong ko na ito. Yun pa lang ang unang tanong ko sa mga sandaling yon. Sabi naman sa akin ni tatay, gaya ng nabanggit niya, siya ang may-ari. Ako naman ang nagtatanga ng bigay nito. Kahit nasa magkakaibang lugar daw kami, kayang gawin ng kapre ang sumama sa amin ng sabay. May mga katangian daw ito na napakahirap ipaliwanag. Ultimong si tatay ay hindi niya makalkal ang sagot kung paano. Hanggang sa tinuro ni tatay ang lugar. Tinatanaw ko naman ito. Madilim. Naroroon daw ang bahay ni Mierto. Matagal niyang sinubaybayan ito dati. Kasama pa niya noon si Tito Henry habang nag-aaral ito sa kolehiyo. Sabi naman ni Tio Henry, sa gabi ay nagpapatay daw ng ilaw itong si Mierto. Magaling at matinik magbantay sa paligid. Kapag lumapit daw kami noon ay makikita kami nito sa dilim. Di lumapit tayo. Ipapakita natin ang sarili natin. Tara! Tumangulang ang tiyo. Hinilipat ang dalang baril nito sa likuran sabay hawak sa kamay ko. Albularyo ang tiyo pero sa tingin ko ay umaasa kay tatay partikular sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi ko pa lubos mapagtanto na aabot sa punto na magiging parte ako ng kababalagang ito. Kumbaga, parang nasa ibang mundo. Maging ang pananaw ko kay tatay na may kakaiba pala dito. Na bukod sa may alagang kapre ay albularyo din pala yon. Habang naglalakad kami ay may naaaninag akong bahay. Malaki, malapad, isang palapag yon. Pero nasa parting mataas ng lupa. Para bang maliit na burol. Kaya nga kitang-kita ko talaga, lalo na sa mga sandaling yun may buwan. Nang makarating kami sa tapat, dito na sinabi ni tatay na antayin lang. Lalabas naman daw yan. Hindi nga nagkamali dahil may lumabas. Kasabay noon ang pagbukas ng ilaw sa beranda. Isang matandang lalaki na may kalakihan ng katawan. Malaki din ang tiyan. Parang kapre. Nakasando lamang ito. Tapos may isa pang lumabas na matanda din at lalaki din yon. Patawa-tawa pa itong bumati sa amin at nagtanong kung anong sadya. May dala daw kaming mabigat na presensya. Parang isang banta. Hindi pa hubog ang katawan ko nang kinuha mo sa amin ng tatay. Natatandaan mo ba yung residenteng tahimik na namumuhay doon sa Surigao? Pinatay niyo nang wala man lang kasalanan. Pasalamat kayo at nagkataong hindi niya dala ang alaga niya. Bungad ng tatay nun. Sumimangot ang mukha nitong matanda.
Simierto na siguro itong malaki ang katawan at tiyan. Doon kasi nakatitig ang tatay at tiyo. Ako ay nasa likuran lamang ng tiyo. Nakakapako pa ang baril na nakasuksok sa kanyang likuran. Mahigpit na nakahawak sa may bisig ko ang Tiyo Henry. Hanggang sa tuluyang lumabas ng beranda si Mierto. Patawa-tawa pa ito at sinabing yun ba umanong masamang tao na may alagang kapre. Tumango ang tatay at sinabing mismo. Yun ang pinupunto niya. Pero hindi masamang tao si Lolo. Marangal at may respeto ito sa kapwa. Walang singbait dahil yun ang dahilan kung bakit nagustuhan ng kapre. Anak ka siguro. Ito ba ay pagganti na? Nakakasiguro ka ba sa desisyon mo? Mabigat ang presensya ninyo pero hindi yan uubra sa lupain ko. Ito ang gusto ko. Yung mayabang ang katunggali. Naparito ako para mabigyan ka ng pabor. Bukod sa nasa loob kami ng poder mo sa paligid. May isang pabor ka ba? Yun ay pagtanggol ang sarili mo. Lumapit si Mierto pero sinabihan ni tatay na alam na daw ito ang gagawin ng matanda. Mas delikado ang paglapit dahil mas magagalit ang alaga niya. Nga pala. Sabagay malakas nga naman ang kapre. Pero tingnan natin kung uubra ba. Hindi iniwan ng tatay mo ang alaga niya na makipagharap sa akin. Mabuti at may mga tao kaya hindi ko nakumpiska ang agimat niya. Nailipat pa sa'yo. Yumuko si Mierto sabay dura ng dura sa lupa nun. Umatras si Tiyo. Tinutulak ako paatras. Sabi nito ay dumistansya daw kami noon gawa ng natatamaan na daw kami ng orasyon. Masakit daw sa katawan. Napapasimangot ang mukha ko. Anong masakit sa katawan wala naman akong nararamdaman nun. Hanggang sa naalala ko ang kwintas. Ang sabi ni tatay dito, hindi daw ako tatablan. Napapatango na lang ako dahil totoo pa lang talaga. Humakbang pa si Mierto. Yung isang tao ay may kung anong ginawa yun na parang baliw. Sumayaw, nakaangat ang kamay, na parang sayaw ng katutubo. Ewan ko lang pero ayon sa nalaman ko sa kasalukuyan, isang uri daw yun ng ritual. Ritual pangbasag sa kung anong meron sa tatay ko noon. Hanggang sa inangat na ni Mierto ang kanyang kamay, sabay duro sa dibdib ng tatay ko. Napapamura si Tiyo at sinabing hinahayaan lamang daw ang tatay ko. Malakas ang pinapakawalang orasyon. Hanggang sa ganoon na lamang ang panlalaki na mga mata ko. Nakita ko mismo na biglang may kung anong lumitaw na anino sa kinakatayuan ng aking ama. At kung hindi ako nagkakamali, kapre yun. Para bang kakaiba. Kung ano ang postura ng tatay habang nakatayo, ganun din yung anino. Nakikita ko ito gawa ng nagbabagay ito Napaatras si Mierto. Dinakma ng tatay ang kamay nito. Hinablot at kitang-kita ko kung paano sumubsob ang mukha sa lupa. Dala niya siguro yung alaga niya. Pero hindi pa siguro nakabisado ni tatay ang kung paano gamitin to. Ako kasi kabisado ko na Nung kunin mo yung tatay namin, kung ano ang kapre at kung ano ang kayang gawin. Alam na alam ko. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang pakiramdam ng malapit ng mamatay? Hindi na makakatayo si Mierto. Pilit bumabangon pero walang lakas ang mga kamay. Hindi nakapagsalita. Ilang mga sandali lang ay bumagsak ng tuluyan ang ulo nito at hindi na gumalaw. Yung isang matandang lalaki, tumakbo. Tinutukan ng baril ng Tiyo pero hinarang ni tatay. Hayaan lamang daw dahil mamamatay din yon. Bumalik lamang umano doon ang isinasagawang kung anong talandro kanina. Umalis kami ng walang sabi-sabi. Iniwan ng labi. Hindi ko alam kung may iba pang kasama sa bahay itong si Mierto. Malaki kasi yung tahanang yon.
Napakasimple lang na parang naglalaro ang aking ama. Itong si Tio ay hindi mawari ang pagkamangha. Maging siya nakita niyang imahe umano ng kapre. Paano daw yun nagawa ng tatay ko? Sabi naman ng tatay Jun noon, kusang ipinaubaya ng nilalang ang lakas nito sa kanya. Parang ang hirap paniwalaan, Sir Seth. Pero nakita ko din kasi yon at sa kung paano niya pinatumba yung albularyong pumatay kay Lolo. Nang makabalik kami sa bahay ng Tio, sinabi ni tatay na hindi kami magtatagal. Baka magtaka na umano si Nanay Victoria. Lalo pat noon pa ay alam nito na balak gumanti ng tatay. Bumalik kami kaagad. Gabing-gabi yon pero may biyahe dahil nga sa kalakalan sa mga panahong yon. Nagtanong ako kay tatay kung ano ang gagawin niya doon sa 2 pang albularyo na kasama ni Mierto. Sabi niya naman, paglalaanan niya ng panahon, isasama niya pa rin ako. Pinuntahan namin ang isa pa at kasama pa rin si Tio. Pero walang nangyari. Nakaratay na yung albularyong yon. May malalang sakit at mamamatay din. Kaya naman umuwi na lang kami. Sabay bandang maiinit ito nakatira. Natanong ko pa nga si tatay kung bakit hindi yun ang inuna namin para ayon dito. Ang pumatay talaga sa Lolo ay si Mierto. Tsaka si Mierto lang dinuon ang inggit na inggit kay Lolo. Itong ikatlong biyasa matapos ng 3 araw ay pinuntahan namin pero kami na lang 2 ni tatay. Hindi nakasama si Tio dahil nakadistino na nga ito sa Cagayan. Tagatandag ang ikatlo. Isang araw na biyahe yon. Nagkataon din naman kasing sobrang abala ng nanay kaya mabilis na pumayag ito nang magpaalam si tatay na aalis kami. Akala ko katulad lang nung isa nang may sakit pero itong ikatlo parang hindi tumanda eh. Parang kaidaran lang ni tatay. Nasa may tabi ng dagat ang bahay nito. At noong mga oras na yun habang naroroon na kami, takip silim na. Tinuro yun sa akin ni tatay. Naglilinis ng lambat. May kasamang 2 lalaki. Pangalanan natin itong Isaac. Sabi ni tatay ay antayin lang daw siya. Lalapit si tatay dito. Alam niya namang mararamdamang kaagad niya noon kapag nasa malapit na. At syempre mababati ang atensyon dahil sa dalang karga sa katawan ng aking ama. Hindi na ako nagsalita. Napakakampante ko. Hindi dahil sa suot ko noon ng kwintas kundi dahil sa presensya ni tatay na kalmado. Pasimple lamang noong tumabi si tatay. Yung tipong tinatanawang malayo at nasa gilid niya lang itong si Isaac. Huminto yun sa ginagawa. Tumitig kay tatay tapos kinawayan ng mga kasama. Pinapaalis ito. Nakita kong umalis ang 2 lalaki. Halong pananabik ang nararamdaman ko noon. Hindi ako nakatiis. Lumapit ako. Ganun pa rin ang posisyon ng tatay. Nakatingin sa malayo habang itong si Isaac ay nakatitig sa kanya. Huminto ako sa isang bangka at tumupo. Mga ilang distansya na lang ang layo. Nagsalita itong si Isaac. Sino ka? Parang may kung anong sadya ka. Humarap si tatay sa kanya. Nasa gilid lang talaga sila ng dagat noon. Naaabot nga ng alon ng mga paa ni tatay. Hindi nagsalita si tatay. Lumapit itong si Isaac. Mga nasa isang dipa ang layo saka palang huminto. Kumakabog ang dibdib ko. Pakiwari ko'y malakas din ito. May tatanong lang ako. Dati ba nang aagaw kayo ng mga tangan? Tanong ni tatay. Hindi ko alam yung pinagsasasabi mo. Mawalang galang na pero hindi kita maintindihan. Parang hindi ka tumatanda. Kung sa bagay, ibang klase yung pamamaraan mo. Pero naaalala mo ba ako? Naaalala mo ba ang pinatay niyo sa Surigao? Yung matandang may alagang kapre? Dito ay nakita kong sumimangot ang mukha ng lalaki. Tapos sinabing naaalala niya pero hindi daw siya ang pumatay. Si Mierto. Yun na nga si Mierto. Pero anong sadya mo dun? Bakit kasama ka niya? Alam mo, kapag may ginawa ako sa'yo,
Yung pagkukubli ng katauhan mo, mabubulgar. Tatanda ka. Ang hirap ng pinagdaanan ko noon. Sobra. Binagsakan ako ng napakabigat na responsibilidad nung mawala ang tatay. Alam mo na siguro yung pinunta ko. Patay na si Mierto, pinatay ko. Yung isa papatayin ko sana kaso mamamatay din naman yun. Ikaw na lang, malusog ka pa. Matapos na makapagsalita ni tatay, nakita ko na naman ang kapre. Nasa likod ito ng tatay at nakita ito ni Isaac. Lumuhod ito sa lupa. Nagmakaawa na wag siyang papatayin. Wala naman daw siyang alam noon na may gagawin palang masama si Mierto. Ang buong akala niya ay makikipagsubukan lang pero ora mismo, kinitil ni Mierto umano ang aking lolo. Maniwala ka sa akin. Totoo ang mga sinasabi ko. Kung masama pa ako ay makikita mo naman eh. Kanina pa dapat may ginawa ako pero kinilala muna kita. May respeto ako sa kahit sino. Yun ay dahil hindi ako katulad ni Mierto. Nagsisisi ako nung sumama ako sa kanya. Mabuti naman at inamin mo. Yun naman yung gusto ko malaman. Dahil kung iba pang lumabas sa bibig mo, yari ka talaga sa akin. Tumangutang-wang lalaki noon. Ako noon ay napapanganga na lang. Akala ko may mangyayari na. Hindi pala talaga. Hindi pala talaga lubos na nilukob ng galit ang puso ng tatay. Umuwi kami noon. Nakatitig ako kay tatay. Nakangiti ito na para bang ang luwag na ng loob niya. Napangiti ako noon. Ganun kabagsik ang kapre. Suko kaagad ang kalaban ng wala pang ginagawa ang tatay. Si Mierto lang ang nag-angas kaya pala sinabi ni tatay na titingnan niya kung kakasaba ang mga kalaban sa kapre. Dahil alam niyang sobrang lakas nito. Pero ako noon hindi ko pa rin napagtatanto ang lahat. Yung tipong hindi pa handa ang sarili ko sa biglang pagbabago ng pananaw ko. Hindi na kinuha sa akin ni tatay ang kwintas. Ipinaubayan niya na talaga ito. Buhay pa naman si tatay hanggang ngayon. Nasa kanya pa rin yung alaga niya pero may pamilya na ako at bumukod na ng tirahan. Sa kabutihang palad de kapo sila malulusog ni Nanay Victoria. Si Ate Sirset, tibo, naging lalaki. Mula ito nung nagtungo siya ng Samar kasi nga doon nag-aaral. Pagka-uwi, brusko na. Pero ganun pa rin, tahimik at laging nagkukulong sa kwarto. Itong kwintas lang ang patunay ko sa karanasang yon. Totoong nagpapakita din sa akin ang kapre kahit nasa ibang lugar ako. Saglit lang naman pero ramdam ko siya palagi. Naiintindihan ko ng konsepto kung bakit sabay kami ng tatay. Kaya ako nararamdaman ng kapre dahil lang yun sa kwintas. Pero ang totoo ay kasama ito ng aking ama. Pero kapag tinawag ko yon, magpapakita. Nasubukan ko na yon. Pero ibang-ibang pagbungad ng hayop. Gugulatin ako. Yung tipong hindi mo talaga magugustuhan yung pagpapakita niya. Ultimong sa panaginip ko nangungulit. Kaya hindi ko na lang tinatawag eh. Ang pinaghahandaan ko na lamang ay ang pagdating ng araw na ililipat na talaga ito sa akin. Ililipat itong naging parte na ng aming angkan. Ang nakakapangilabot na alaga ng aking ama.